Good morning, good afternoon, or good evening sa atin mga kapinagpala sa lahat ng nanonood dyan at nakita mo itong video na to. God bless you at nawa ay pagpalain ka ng Panginoon sa lahat ng mo pang gagawin. I just want to share with you one verse or the heart verse sa Bible, no? At ito po yung sikat na John 3:16. Okay, so marami pong nagko-quote nito, John 3:16, whether ikaw man ay mananampalataya or hindi mananampalataya or kahit anong religion mo, yung John 3:16 ay lagi po nating kino-quote. So babasahin ko po sa inyo sa ang John 3:16 sa ESV version. So John 3:16, ayan. So sabi po dito, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life." Alright? So, sabi po dito, ang pag-ibig, mahal na mahal daw po ng Diyos ang sanglibutan at binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para ang lahat po ng maniwala sa kanya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit po nasabi ng mga tao na ito daw po yung heart ng Bible? Sapagkat dito po nasulat sa verse na ito ang isang napakatinding pagmamahal ng Diyos sa atin. Bakit ko po nasabi yon? Kasi po sinabi niya rin to mismo sa verse 16, "For God so loved the world," no? Mahal na mahal ng Diyos ang mundo. Hindi po yung mundo na to, no? Yung tao sa mundo, tayo po ang tinutukoy noon. Walang kondisyon, walang racism, walang kahit na sino ka pa. Mahal ka ng Diyos. Kahit ano estado mo sa buhay, mayaman, mahirap, kahit may identity crisis ka, okay? Kahit na broken ka ngayon, kahit na ano man ang sitwasyon mo, kung sino ka man, mataas na tao ka man, talunan ka man sa tingin mo, or winner ka man sa tingin mo, or ano man klaseng tao ka na meron ka ngayon na iniisip mo, okay? Yaan po, tayo po ay mahal ng Diyos. Okay? Mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Panginoon. At hindi lang po niya basta sinabi na mahal ka ng Diyos. Pinatunayan po yan sa atin. At yun po yung nabasa natin sa John 3:16. Okay? "For God so loved the world." Ano po yung ginawa niya? "That He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have an eternal life." So, sabi po dito, ano po yung pagmamahal na yon? Ibinigay po niya ang kanyang anak na si Jesus. Okay? So, ang Son po sa Triune God ay nagkatawang tao. Pumunta po dito sa ating pong mundo, sa earth, at namatay po siya. Hindi po siya basta pinatay lang, no? It was already planned. Kapag binasa niyo po yung Isaiah, makikita po natin doon, it has been prophesied na there is Messiah coming. Kaya nga po, yung Israel ay makikita po natin na hanggang ngayon ay nag-aantay pa sila yung iba, okay, na hindi naniwala na si Jesus ay Messiah. Hanggang ngayon ay nag-aantay pa sila sa Messiah na darating, which is dumating na already, which is si Jesus Christ. Alright? Nung si Jesus Christ po ay namatay doon po sa krus ng Kalbaryo, ibinigay po niya ang buhay niya para po sa atin. Hindi lang po siya doon basta namatay at pinako sa krus. Okay? Siya rin po ay nabuhay muli after 3 days, nag-resurrect po siya. So, yun po yung pinakamatindi po nun eh. Marami pong nagkiklaim ng mga propeta, ng mga tao, ng mga iba't ibang klaseng religion at sekta na ang kanila daw pong Messiah ay si ganito. Pero lahat po ng Messiah ang sinasabi nila ay namatay pero hindi po nabuhay. Tanging si Jesus lamang ang nabuhay, proven ng history, ng Bible, at ng proven sa buong mundo. Okay? Kaya nga daw po, lahat po ng maniniwala, whoever believes, sabi po dito, whoever believes in Him should not perish but have eternal life. All we have to do for us to be saved, para po hindi po tayo makondemn sa eternal damnation, which is hell, na or ang impyerno, para po tayo ay makarating po sa langit, ay maniwala lang po tayo na si Jesucristo ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo para po sa atin at siya po ay nabuhay na muli. I-confess mo sa Panginoon ang iyong mga kasalanan, ikaw ay kanyang patatawarin, He will forgive you, He will justify you, and He will sanctify you. Ano po ibig sabihin? Hindi lang ka po niya
papatawarin sa kasalanan mo pag naniwala ka sa Kanya, humingi ka ng tawad, siya rin po ay magbabago ng iyong buhay. So sana po ay mabigyan po natin ng importansya ito pong John 3:16 na lagi po natin binabanggit. Ngayon po ay meron na po tayong learning at ano po ang ibig sabihin nitong John 3:16. Ito po ay yung heartbeat ng Bible. Para po tayo ay hindi mapahamak, hindi po tayo mapunta sa impyerno at tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. I will pray for you right now. Kung di mo pa tinanggap ang Panginoon, sabihin mo, Panginoon, salamat sa buhay nito. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng kasalanan na aking nagawa. Tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at nawa ay makasama kita at magkaroon ako ng buhay ng walang hanggan sa langit. At kung ginawa mo iyon, kapatid, at totoong nagsisi ka sa iyong kasalanan, humanap ka ng simbahan malapit sa inyo at ikaw ay lumago sa ating Panginoon. God bless you and see you for our next video.